Alam mo ba kung ano ang mas masahol pa kaysa mamatay sa atake sa puso ngayong gabi? Mabuhay, pero maging gulay na. Tinitignan mo ang tensyometro at nakikita mo yung 190, 110. Ang takot ay nagpapatig sa'yo, ang utak mo ay sumisigaw, stroke. At ang unang naisip mo ay tumakbo sa botika para uminom ng isa pang gamot o tumawag sa ambulansya na tatagal ng walang hanggan. Itigil mo kapag ininom mo yung dagdag na gamot. Ngayon ay nagagawa mo ng mabagal na pagpapakamatay. Hindi mo ibababa ang presyon. Magdudulot ka ng biglaang pagbagsak na magiiwan sa utak mo na tuyo, walang dugo. Ang resulta, bukas ay hindi ka gigising sa langit, kundi sa kama ng ospital na may kalahating katawan na paralisa at ang bibig ay pilit. Magiging mula sa taong malaya patungo sa ganap na pasanin para sa iyong mga anak. O kaya'y iwanan sa isang nursing home. Ang kaaway ay hindi ang mataas na presyon, ito ay ang iyong takot at kamangmangan. Kalimutan ang lahat ng akala mong alam mo. Sa video na ito ay ituturo ko sa iyo ang tanging paraan ng emergency para i-hack ang iyong mga ugat at ilayo ang multo ng pagiging invalid ngayon din. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa susunod na 10 minuto. Bahagi 1, ang masamang bilog ng takot. Balikan natin yung eksenang gabi dahil kailangan kong maunawaan mo ng eksakto kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo habang tinitignan mo in yung screen na may numerong 180 na kumikislap. Sa sandaling marehistro ng mata mo, yung mataas na numero, ang utak mo ay hindi nagsasabi, "Oh, medyo mataas ang presyon ko, di ba?" Ang primitive na utak mo at ang bahaging instinktibo mula pa noong prehistorya ay binibigyang kahulugan, yung numero bilang isang agarang banta sa buhay. Ang utak mo ay sumisigaw, "May leon, takbo o mamatay." At dito nagsisimula ang trahedya sa biyolohiya. Para iligtas ka sa imahinasyong leon, ang iyong sistema ng nerbiyos ay binabaha ang dugo mo ng adrenaline at cortisol. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga hormon na ito? Nagbibigay sila ng agarang utos sa iyong mga ugat, magkontrata. Ang iyong mga daluyan ng dugo, na dapat ay mga nababaluktot at elastikong tubo, ay agad na nagiging matigas na parang semento at makitid. Ito ay tugon sa pagdepensa para protektahan ang iyong mahahalagang organo sakaling may sugat. Pero sa kontekstong ito ay ito ang iyong hatol sa kamatayan. Ito ay purong pisika ng hydrauliko. Kung ang tubo ay sumikip at ang takot na puso ay nagbomba ng mas malakas, ano ang mangyayari sa presyon? Lalong tataas. Kaya ginagawa mo ang pagkakamali na muling sukatin ang presyon 2 minuto pagkatapos para makita kung bumaba. Pero ngayon hindi na 1 or 80. Ngayon ay 200, 100 o higit pa. Ang takot ay dumami. Papasok ka sa tinatawag ng mga doktor na siklo ng pabalik-balik na takot. Ikaw ay nagiging sarili mong berdugo. Hindi ang mataas na presyon ang naglalagay sa iyong mga ugat sa hangganan ng pagsabog. Ito ay ang iyong takot. Ikaw ay nakakulong sa hawla kasama ang leon na ikaw mismo ang lumikha. At habang ang iyong puso ay tumitibok laban sa iyong dibdib, ang isip mo ay naglalakbay sa kinabukasang pinakakinatatakutan mo. Hindi ang kamatayan ang nagpanginginig sa iyong mga kamay, ito ay ang imahe ng sarili mo. Bukas ng umaga ay nakahiga sa sahig ng banyo, hindi makasigaw para humingi ng tulong. Ito ay ang imahe ng ambulansya na dadala sa'yo, hindi para gamutin ka, kundi para patatagin ang natitira sa'yo. Iniisip mo ang iyong mga anak, may sarili silang buhay, trabaho, problema. Talaga bang gusto mong maging yung tawag sa telepono na sisira sa kanilang buhay? Gusto mo bang maging ama o ina na kailangang linisin ang laway, palitan ang lampin ng matanda at pakainin ng kutsara na parang sanggol? Ang pagiging dependent ay isang kapalaran na mas malupit kaysa sa libingan, mapunta sa pampublikong nursing home, nakatitig sa bintana, naghihintay ng bisita na nangyayari lang isang beses sa isang buwan. Iyan ang tunay na halaga ng hindi malaman kung paano kontrolin ang sandaling krisis na ito. Bago magpatuloy at sabihin sa'yo kung paano basag ang siklong ito ng impyerno, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa sarili mo. Kung pinahahalagahan mo ang iyong kalayaan at gusto mong tumanda ng may dignidad, mag-subscribe sa channel na ito ngayon din. Hindi ako humihingi ng pabor. Iniaalok ko sa iyo ang lifebuoy ng impormasyon na walang oras ipaliwanag ng iyong doktor. Pindutin ang pulang button, gawin mo ito para sa iyong pamilya. Ngayong nakikinig ka, alam ko kung ano ang iniisip mong gawin. Nasa drawer mo ang kamay sa mga gamot. Iniisip mo, uminom ako ng dagdag na enalapril o losartan at maliligtas ako. Makinig ka ng mabuti.
Kapag ginawa mo yan, ginagawa mo ang pinakamapanganib na pagkakamali sa iyong buhay. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ang dagdag na gamot ay ang perpektong bitag. Bahagi 2, ang nakamamatay na bitag ng pag-inom ng sariling gamot at ang kama. Akala mo ba ang emergency pill ay gumagana na parang switch ng ilaw? Ininom mo at agad bumaba ang presyon. Mali. Iyan ay kasinungalingan na sinasabi ng desperadong isip mo. Hindi ganun gumagana ang pharmacology. Kapag nilunok mo ang dagdag na gamot sa iyong pang-araw-araw, ito ay tumatagal ng 45 minuto hanggang 2 oras bago magkaroon ng tunay na epekto sa daluyan ng dugo mo. Pero wala kang pasensya, may takot ka, ininom mo ang gamot, naghintay 15 minuto, sumukat ulit at sorpresa, ang presyon ay nananatili sa 190. Bakit? Dahil hindi pa nakarating ang gamot, pero ang adrenaline ng takot ay naroroon pa rin. Dito nangyayari ang sakuna. 2 oras pagkatapos, kapag sa wakas ay medyo kumalma ka, ang epekto ng orihinal na gamot ay sumasama sa dagdag na dosis na ininom mo, at bukod pa rito ay tumigil ang katawan mo sa paggawa ng adrenaline. Ang resulta ay malayang pagbagsak. Ang presyo ng dugo mo ay hindi bumababa sa 120. Ito ay bumagsak sa 80, 60, o mas mababa. Nagdudulot ka ng malubhang mababang presyon. Isipin ang utak mo bilang hardin sa tuktok ng burol. Kung ang presyo ng tubig, ang dugo ay bumaba ng sobra, walang lakas ang tubig para umakyat sa burol. Iniiwan mo ang utak mo na walang patubig, tuyo. Natatakot ka na sumabog ang ugat, hemorrhagic stroke, pero sa pagpapababa ng presyo ng artificial, ginagawa mo ang perpektong senaryo para sa kabaligtaran, isang ischemic stroke. Ang dugo ay dumadaloy ng napakabagal kaya ito ay natitigilan. Nabubuo ang mga pamumuo at boom, isang ugat ay nakabara. Pagbati. Sinusubukan mong iwasan ang pagsabog. Nagdulot ka ng pagbara na pumapatay sa milyon-milyong neuron sa loob ng ilang minuto. At para pa sa dagdag, ginagawa mo ang pangalawang nakamamatay na pagkakamali. Nahihiga ka sa kama, nahihilo ka at ang instinct mo ay nagsasabi, humiga ka, magpahinga. Malubhang pagkakamali kapag humiga ka ng ganap na pahalang. Inalis mo ang epekto ng grabidad. Ang dugo ay dumadaloy ng walang pagtutol patungo sa iyong ulo, na lubhang nagpapataas sa presyon sa loob ng bungo. Ito ay parang yugyugin ang boteng may soft drinks bago buksan. Kung mataas na ang presyon mo, sa paghiga mo ay nagbobomba ka ng mas maraming likido sa sisidlang malapit ng sumabog. May nagawa ka na bang pagkakamali na humiga o uminom ng dagdag na gamot dahil sa gulat? Kung oo ang sagot, bigyan mo ng like ang video na ito. Kailangan kong malaman kung ilan sa inyo ang naglalaro ng Russian roulette nang hindi alam. Kaya kung hindi ka maaaring uminom ng gamot dahil mapanganib at hindi ka maaaring humiga dahil tataas ang presyon sa utak, ano ang gagawin mo? Mananatili ka bang nakaupo at hihintay ang katapusan? Walang paraan na pilitin ang katawan mo na buksan ang mga ugat ng mekanikal. Hindi mo kailangan ng botika, kailangan mo lang malaman kung nasaan ang reset button ng iyong sistema ng nerbiyos at ipapakita ko sa iyo ngayon din. Bahagi 3, ang emergency switch at ang botika sa iyong mga kamay. Ang ihahayag ko sa inyo ngayon ay ang nagpapahiwalay sa taong mapupunta sa ICU sa taong mahimbing na natutulog sa kama niya. Hindi ito mahika. Ito ay purong neurobiolohiya na inilapat sa kaligtasan. Una, ang posisyon. Kung ang paghiga ay nakamamatay, ano ang gagawin mo? Umupo. Pero hindi basta umupo. Kailangan mo ng semi-fowler na postura, nakaupo ng komportable. Ang likod ay mahusay na nakasuporta, at ang mga paa ay patag sa sahig. Sa ganito ay ginagamit mo ang grabidad sa iyong pabor. Inaalis ang sobrang dugo mula sa ulo mo patungo sa mga binte, agad na binababa ang presyon sa loob ng bungo. Ngayon ay i-hack natin ang iyong utak. Tandaan na ang utak mo ay sumisigaw ng panganib. Ang tanging paraan para patahimikin ito ay hindi sa positibong iniisip, kundi sa pisyolohiya. Gagamitin natin ang vagus nerve, ang preno ng iyong katawan. Ang technique ay ang resonance frequency breathing. Huminga sa ilong habang binibilang hanggang 5. Huminga palabas sa bibig habang binibilang hanggang 5. Gawin ito ng 6 na beses sa 1 minuto. Sa paggawa nito, nagpapadala ka ng binary code sa utak mo na nagsasabi, kung kaya kong huminga ng ganito kabagal, walang leon na humahabol sa akin. Ang utak mo ay napipilitan, sa biolohikal na paraan, na i-deactivate ang alarma. Ang iyong mga ugat na dati matigas na parang bakal ay nagsisimulang maging nababaluktot muli. Pero dito dumating ang tunay na lihim. Ang atomic bomb laban sa mataas na presyo na halos walang nakakaalam. Ang isometric grip exercise.
Gusto kong pumunta ka ngayon sa kusina at kumuha ng trapo o hanapin ang lumang tennis ball. Pisilin ang bagay na iyon gamit ang isang kamay sa katamtamang lakas, 30%. Hawakan ito ng 2 minuto at bitawan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa sandaling mahiwagang iyon kapag binitawan mo? Nagaganap ang tinatawag na reactive hyperemia. Ang dugo ay pumapasok ng bigla sa iyong braso, humahaplos sa mga dingding ng iyong mga ugat, at inilalabas ang pinakamakapangyarihang substansya na ginagawa ng katawan mo, ang nitric oxide. Ang nitric oxide ay ang pinakamakapangyarihang natural na vasodilator sa mundo. Ito ay libo-libong beses na mas mabilis at ligtas kaysa sa anumang gamot sa drawer mo. Sa paglabas nito, ang iyong mga daluyan ng dugo ay lumalawak, ang tubo ay nagiging mas malapad, at ang presyon ay bumabagsak na parang bato. Walang chemical, walang side effect, walang panganib ng stroke. Ito ang katawan mo na nagpapagaling sa sarili. Ang technique ng nitric oxide na ito ay dapat ituro sa lahat ng paaralan at nursing home. I-share ang video na ito ngayon din sa iyong mga grupo sa WhatsApp. Hindi ito nakakatawang meme. Ito ay kasangkapan na makakapagligtas sa buhay ng iyong kapatid o kapitbahay ngayong gabi. Ngayon ay may armas ka na para ipagtanggol ang sarili mo. Alam mo na kung paano huminga at kung paano pilitin ang iyong mga ugat na bumukas. Pero sandali. At kung ang lahat ng takot na ito ay walang saysay, at kung sabihin ko sanyo na ang numerong 180 na nakita mo sa screen at halos nagdulot sanyo ng atake sa puso ay kasinungalingan? May invisible na sabotage na ginagawa ng 90% ng mga matatanda kapag sumusukat ng presyon. Bahagi 4, ang invisible na sabotahe. Paano mo niloloko ang sarili mo? Nagugol ka ng huling oras na natatakot? Iniisip ang testamento at pamamaalam na may puso sa lalamunan dahil sa 100 is kahit 100. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na ang numerong iyon ay kasinungalingan? At kung sabihin ko sa'yo na ang tunay mong presyon ay 140, medyo mataas pero hindi nakakapinsala, at ang iba pang 40 puntos ay ikaw mismo ang nag-imbento, maligayang pagdating sa mundo ng mga maling positibo. Karamihan sa mga matatanda na pumupunta sa emergency room sa kalagitnaan ng gabi ay wala talagang hypertensive crisis. May crisis sila ng maling teknik. Ginagamit nila ang tensyometro bilang armas laban sa sarili. Gawin natin ang matematika ng sakuna. Una, ang nakakross na binti. Nakaupo ka sa sofa, nervyos, isang binti sa ibabaw ng isa. Mali. Sa pag-cross ng binti ay pinipisil mo ang mga pangunahing ugat na nag-uutos sa puso na magbomba ng mas malakas para malampasan ang hadlang. Ito ay parang pagtapak sa hose ng hardin. Sa ganitong kilos lang ay nagdagdag ka ng 8 hanggang 10 maling puntos sa iyong sukat. Pangalawa, ang likod sa hangin. Umupo ka sa gilid ng kama o sa upuan ng hindi nakasandal ang likod na may tensyon sa tiyan at lower back para mapanatili ang balanse. Ang tensyon ng kalamnan ay isinasalin sa presyo ng dugo. Boom! Iba pang 6 hanggang 10 extra na puntos na wala naman talaga. Pangatlo, at ito ang pinakabobo sa lahat, ang pagsasalita. Sinusukatan mo ang presyon habang sinasabi sa asawa mo, Maria, tingnan mo, mataas na ito, masama ang pakiramdam ko. Tumahimik ka. Ang simpleng pagkilos ng pagsasalita, pagbigkas ng takot mo, ay nagpapataas sa systolic pressure hanggang 15 puntos. Ang katahimikan ay hindi lang ginto, ito ay kalusugan. At pang-4, ang cough. Nilagay mo ba ang manggas sa damit ng pajama dahil tamad kang mag-alis ng manggas? O masyado mong hinigpitan, kaya halos hindi mo maramdaman ang mga daliri? Kung hindi kasya ang 2 daliri sa pagitan ng manggas at balat mo, sinasakal mo ang braso mo at ang makina ay magbibigay ng walang katuturang numero. Ngayon ay magsama-sama tayo 140. Ang tunay mong presyon. Dagdag 10, binte, dagdag 10, likod, dagdag 15, pagsasalita o ito ay 175. Pagbate, lumikha ka lang ng medical na emergency mula sa wala. Natakot ka sa multo na ikaw mismo ang tinawag. At dito dumating ang pinakamahirap sundin na payo. Itigil ang sobrang pagsusukat. Kung sumusukat ka, natatakot ka. Kung natatakot ka, tumataas. Kung tumaas, sumusukat ka ulit sa loob ng 2 minuto. Ito ang kahulugan ng kabaliwan. Kung ang unang sukat ay mataas, huwag pansinin. Umupo ng maayos, sandalan ng likod, iyon cross ang binte, i-empty ang pantog. Kung ang pangangailangang umihi ay nagpapataas ng presyon, tumahimik at maghintay ng 20 minuto sa ganap na kalmado bago muling sumukat. Ang pangalawang sukat ay ang katotohanan. Ang una ay ang takot na nagsasalita.
Gusto kong maging tapat ka. Pumunta sa comment section ngayon at isulat. Ako ay nagsisinungaling sa sarili ko. Kung kailanman ay sumukat ka ng presyon na nakakross ang binti o nagsasalita, huwag mahiya. Ang pagkilala sa pagkakamali ay ang unang hakbang para hindi mamatay dahil sa kahangalan. Ngayon alam mo na ang takot ay kaaway mo, na ang dagdag na gamot ay bitag, na may mga kasangkapan ka para ibaba ang presyon gamit ang paghinga mo at na malamang ay mali ang pagsusukat mo. Pero may pinakamahalaga pa. Walang saysay ang lahat nito kung bukas ay babalik ka sa dati mong buhay. Ang hypertension ay tahimik na mamamatay na naghihintay ng matiyaga na makalimutan mo ang video na ito para muling umatake. Paano mo sisiguraduhin na hindi mo na muling mararanasan ang gabing ito ng takot? Tapusin natin ito. Bahagi 5. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang sniper ay naroroon pa rin. Siguro ngayong gabi ay maliligtas ka, siguro ay gagamitin mo ang paghinga, gagamitin ang teknik ng pagpisil, kakalma ka at makikita mo kung paano bumababa yung numero mula 180 patungo sa 130. Mararamdaman mo ang malaking ginhawa. Matutulog ka na iniisip, tapos na. Pero huwag kang magkamali, kaibigan ko. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang hypertension ay parang matiyagang sniper na nagtatago sa sarili mong bahay. Ngayon ay nailagan mo ang bala dahil tinuruan kitang yumuko sa tamang oras. Pero bukas ang sniper ay naroroon pa rin at nakatutok diretso sa utak mo. Kung akala mo na dahil nahack mo ang presyon mo ng isang beses ay ligtas ka na, ikaw ay mapanlin lang. Ang gamot na iniinom mo tuwing umaga ay hindi nagpapagaling sa'yo. Ito ay naglalagay lang ng temporaryong patch sa tubo na bulok sa loob. Kung patuloy kang kakain ng maalat na processed meat, kung patuloy kang nakaupo sa sofa nanonood ng TV buong araw, at kung patuloy mong hahayaan na kontrolin ng stress at takot ang buhay mo, walang gamot sa mundo ang makakapagligtas sa'yo mula sa huling stroke. Ang ginawa natin ngayon ay pang-emergency na medisina. Pigilan ang pagdurugo sa larangan ng digmaan. Pero ang tunay na layunin ay hindi ang mabuhay ng kahit papaano gabi-gabi. Ang layunin ay ang iyong mga ugat ay tumigil na maging matigas na parang semento at maging nababaluktot muli na parang goma. Ang layunin ay maibato mo ang maldito na tensyometro sa basura at mabuhay ng walang takot. Ayaw kong maging yung matandang tinitingnan ng lahat, nang may awa sa hapunan ng Pasko, dahil pilit ang bibig at hindi na makapagsalita ng maayos. Ayaw kong ang iyong mga anak ay magtatalo kung sino ang mag-aalaga sa dayo ngayong weekend dahil hindi ka na makakaya mag-isa. Gusto kong maging malakas na lolo ka, ang naglalaro ng football sa mga apo, ang naglalakbay, ang nabubuhay ng may dignidad hanggang sa huling hininga. Ang buhay na iyan ay posible, pero kailangan mong labanan ito. Kailangan mong tumigil na maging biktima ng katawan mo at maging commander nito. Ngayon ay nailagan mo ang bala. Siguro ang teknik ng paghinga ay nagligtas sa'yo mula sa emergency room ngayong gabi, pero huwag kang linlangin, ang sniper ay nasa bubong mo pa rin. Ang hypertension ay hindi nawawala sa mahika. Kung bukas ay babalik ka sa routine ng sofa, asin at stress, sa susunod na pagkakataon ay hindi ka na magkakaroon ng ganoong swerte. Ang stroke ay matiyaga. Maghihintay ito na maging kampante ka para iwanan kang nakahiga sa kama na nakatitig sa kisame. Umaasa na may oras ang iyong mga anak para palitan ang lampin mo? Huwag mong hayaan na maging iyan ang iyong katapusan. May dalawang pagpipilian ka ngayon. Isara ang video na ito at manalangin na hindi na ito maulit o kunin ang kontrol sa iyong mga ugat. Kung pipiliin mo ang buhay, mag-subscribe ngayon. Sa susunod na video ay ibubunyag ko ang mga nakamamatay na pagkain sa kusina mo na nagiging bato ang iyong mga ugat. Huwag maglaro ng Russian roulette sa iyong kalusugan. Pindutin ang button, i-activate ang bell at kita tayo sa susunod na trench. Pumili ng mabuhay.